Galit talaga sa akin ang kuya mo. Pinahamak niya ako sa family ko. Saan na siya ina ulit dito? Malay mo naman, baka accept niya na yung fact na mag-asawa nga kayo. Wika ni Nicole sa kabila. Diyos ko, imbes kiligin ako sa sinabi mo, kililabutan ako. Sabihin mong may pinaplanong di maganda yung kuya mo. Saan niya rito? Imposible ba yon? Ilang oras pa nga lang siya sa Amerika. Umuwi agad. I don't know kung totoo yung nasagap kong balita ha. Biglang may shooting si Samantha while kuya is there. Kaya umuwi siya nang wala sa oras. Si Nicole na medyo napahugot ng malalim. Ewan kung disappointed siya sa ginawa ni Samantha or naawa siya sa kuya nito. Pati siya nakaramdam ng awa para kay Clyden. Yung tipong nag-travel ng palayo pero di man lang inatupag ng mabuti ni Samantha. Excited pa naman yata ang lalaking makasama to sa kanilang anniversary. So sorry for him. Sambit ni Shaina at napasimangot naman ang nasa kabila. Samantha is trying to contact kuya but he's not answering his phone. Pagbibigay alam ni Nicole. Sa isip niya, gusto ni Shainang sabihin ng buti nga sa kanya dahil sa ginawa nito kay Clyden. Naran siya ng halos minuminuto, gusto niyang makasamang lalaki. Ngulit siyang pinipilit minamahal ito, ganun lang gagawin sa kanya. Sobrang mali nga naman. Kung siya lang bibigyan ng pagkakataon ni Clyden, walang sandaling malulungkot. O di kaya iiwan niya to kahit ano pang importanteng bagay ang sasabay dito. Pipiliin at pipiliin niyang makasama at makapiling to sa bawat sandali ng kanyang buhay. Nox naman, nananaginip na naman siya ng gising. Did your brother have other girls except for Samantha? Tanong ni Shaina na maalalang babaeng nakakapit sa bisig ni Clyden kagabi. Sa pakiwari niya, hindi naman affected ang kuya nito dahil meron naman tong reserba. I have no idea about that. May alam ka ba? Balik na tanong ni Nicole sa kanya. I saw him last night. Pahayag niya na nag-stammer. Para nakakalungkot isipin na kahit mawala sa Samantha, sa picture sa iba pa rin nakatingin ng asawa. So sorry for you. Malungkot na pahayag ni Nicole. Sa sinabi niyo na matalik na kaibigan, napangalumbaba siya at ngumiti ng mabait. Kung yun ay kakasaya niya, nakuha ni siya inang magbiro. Kung kaya't tumawa iyon, martir si Ateng. Birong pahayag na nasa kabilang linya at nagkatawanan sila. Saglit pang nagkakwentuhan ang dalawa bago nagpaalam si Nicole dahil pauwi na rin to mula sa kanyang opisina. Bininin pa nito ang kanyang kuya at masaya naman siyang sumuludo dito. Pagkatapos maligo at magbihis na siya lumabas din siya agad sa kwarto. Nabungaran niya sa sala si Tita Lusing kasama ilan niyang mga pinsan habang naglilinis ng mga gulay. Medyo sumili pa siya sa azotea ngunit walang kahit isang taong naroon. Tita, si Clyden po? Tanong ni Shaina sa matanda nang di matanawan ang lalaki sa loob at labas ng bahay. Abay, sumama sa mga pinsan mo, titingin ng baboy. Saan nito habang pinagpatuloy ang ginagawa? Baboy? Para saan po yun? Nahihiwaga ang tanong niya. Para sa handaan mamaya anak. Sabi kasi namin kailangan i-celebrate dito sa atin ang inyong kasal para makilala siya ng lahat ng kamag-anak mo. Pumayag naman siya. Sabi niya magkakatay tayo ng 10 baboy. Ani Tita Lusing na kinagulat niya. Ano po? Parang binging tura ni Shaina sa matanda. Bakit naman pumayag ng ganon-ganon sa Clyden at ang dami ng mababoy ang 5? Dapat lang naman yun anak. Sa kultura natin mga Ilocano, dapat magbibigay pa nga ng dote. Saad nito at napahawak siya sa labi. Anong iisipin ni Clyden sa kung anong pinagsasabi ng kanyang mga tita? Tita, modernong panahon na po, hindi na po uso yan ngayon. Hirit niya ngulit tinitigan siya na matanda ng mariin. Anak, sa ating mga Ilocano, hindi pwedeng walang ibibigay na dote sa babae bago magpakasal. Pasalamat nga kahit wala ng mga magulang mo, kung hindi, mahihirapan kayong kinasal. Mahabang paliwanag ng matanda. Tinaas na siya ng kanyang kamay, tanda ng pagsuko dito, dahil alam niyang hindi siya mananalo sa matatandang Ilocano. Okay, sige tita. Sama na lang, hindi niyo tayo pinressure ang asawa ko. Pagdadrama ni Shaina kung kaya di nabigyan ng matanda, nabigwasan sa braso. Di naman anak, tsaka madali naman siyang kausap. Oo naman lahat. Si Tita Lusing at lumaki ang kanyang mga mata. Ano kayang pinagsasabi ng mga to na umuo ng umuo si Clyden? Huwag mo nang problemahin yon, kami nang bahala sa lahat. Tingnan mo nga kung okay ng mesa sa kubo, doon tayo kakain at masyado na tayong marami din eh. Pagtataboy ng kanyang tita. Agad siyang tumalima habang nasa isip ang mga posibleng reaksyon ng lalaki. Papunta siya sa kubo nang may humintong sasakyan sa kanilang harapan.
Medyo huminto siya para silipin kung sino iyon at siya namang paglabas ni Mayor mula dito. Hi Shaina, good morning! Bati nito habang napakalawak ng pagkakangiti. Hello Mayor, good morning too. Sagot naman ni Shaina habang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Napadaan lang ako. Galing ako sa tabing dagat, bumili ng preskong isda, tura nito. Oh, how nice! Sambit niya na nahawa sa pagkakangiti ng Mayor. Si Michael, hindi ko siya mahagilap sa ngayon. Baka gusto mo magkape muna habang hinihintay siya. Suhestyon ni Shaina dito. Malapit kasi ang dalawa kahit sigurado siyang ang pinsan niya ang pakay nito. Okay lang ba? Saad nito at natawa siya. Of course, halika sa azotea, kukuha lang ako ng kape. Pahayag niya na giniya nga sa azotea ang kausap. Nagpatianod naman yon at kusang umupo, tanda ng paghihintay nga sa alok niya na maiinom. Agad si Shainang pumasok sa loob ng bahay, tinungo ang kusina. Kumuha agad siya ng kubertos at tasa, saka pinahalo ang kape, asukal at creamer bago binuhusan ng mainit na tubig mula sa termos. Sa kasamaang palad na ubusan ng mainit na tubig, ngunit may nakasalang sa electric kettle kaya't medyo natagalan siya sa loob. Paglabas niya, bitbit niya isang tray laman ng kape para kay Mayor. Nagpasalamat siya nung iabot niya ang kape nito at ngumiti lamang siya dito. Habang sumisimsim ng kape ang alkalde, nagkukwentuhan silang dalawa tungkol sa nakaraan. Nandong pareho silang nakatawa habang naaalala ang mga kaklase nila at mga nangyari sa kanilang nakakatawa before. Halos hindi mapuknat ang kanilang pagtawa nang dumating si Michael, kasama nito ang pinsan nilang si Lucky, maging sina Clyden at Ronnie. Agad umayos sa pagkakaupo si Shaina pagkakita sa mga ito lalo't napakaseryoso ni Clyden na nakatingin sa kanya. Mayor, naparito ka. Saan ito at agad tinapik ang balikat ng kanilang bisita. Oo, galing ako sa pantalan. Bumili ako ng fresh na isda. Pahayag nito habang napangiti na makita si Clyden. Tila ba may hinahagilap sa isip. Kamusta, Mayor? Si Clyden na lumapit kay Shaina at inakbayan to. Oh, hi bro, nandito pala kayo, hindi nagpasabi si Gob? Ang alkalde na halatang nagulat sa pagkakaakbay nito kay Shaina. Matt is not here, bro. Anyway, I wanted to meet my wife, Shaina. Tura ni Clyden na nakangiti kasabay ng pagtingin sa kanya. Nabigla si Shaina ngunit tunugon niya na isang fake na ngiti ito. So it's real. Akala ko nagbibiro lang kayo kagabi. Di makapaniwalang pahayag ni Mayor. He fancied Shaina all his life at naghihintay lang din talaga siya ng tamang tiyempo para mag-propose dito. Sa narinig, parang gumuhong isang bahagi ng kanyang mundo. It's real. She's my wife almost a year now. Busy kasi kaming pareho kaya't ngayon lang kami nakauwi dito. Si Clyden ramdam matinding pagkadismaya ng Mayor. He can see it in his eyes sapagkat biglang namula ang mga mata nito. Well, if that's the case, congratulations bro. You are really the luckiest man on earth. Ang Mayor na agad iniabot ang kamay sa binata. Shaina is the smartest and most sensible lady I know. Please treat her well. Saan nito sa kanya kung kaya di ni Shaina napigilang tapikin to sa balikat. I will bro, don't worry, she's in good hands. Tugo ni Clyden sa Mayor at tumangutang iyon. It is one of the hardest para kay Joseph De Lara. He's ready to take risks na sana ipaalam kay Shaina ang totoong nararamdaman niya dito but he is too late. She's already married to someone. Tiningnan ni Mayor si Clyden Villacorda bukod sa matangkad at gwapo, decent itong tignan. He's the governor's best friend. Ibig sabihin hindi lang to simpleng mamamayan. Kung dito mula sa pamilya na malalaking politiko, isa tong businessman. At sa nakikita niya, maaalagaan naman niya sa Shaina. After all, he looks possessive towards his girl. Mga anak, kain na. Mayor, dito ka na din mag-umagahan. Si Tita Lusing na lumabas mula sa kubo ko sa nakaya sa mga pagkain. Ah, hindi na tita. Palis na ako, hinihintay ni Daddy yung binili kong isda sa pantalan. Sa sunod na lang ho, salamat. Pagtangging tura ni Mayor at saka gumayak na para umalis. Sigurado ka ba dyan? Pahayag na Shaina dito at ngumiti yun. Oo, sige, mauna na ako ha. Bro, pakiregards ako kay Gob. Tura nito sabay tapik kay Clyden at lumakad na to patungo sa gate ng bahay. Sumunod si Michael dito para ihatid ang kaibigang Mayor hanggang sa sasakyan nito. Si Lucky naman sumenyas kay Ronnie para tumango na sa may kubo, ngunit tinanguan lang din to ng huli. Siyempre, hintayin niyang amo niya. Seems like you're enjoying his company. Saad ni Clyden sa asawa na isa-isang magsilayasan ng kanilang mga kasama sa azotea. Tinignan ni Shaina sa mukha ang lalaki ngunit napakaseryoso nito habang nakatitig din sa kanya.
He's a good friend of mine and my cousin's best friend. Pagbibigay alam niya rito. Sa halip mag-loosen up si Clyden, nakatitig pa rin sa kanya na parang nanan siya. Siya ba ang dahilan while you keep our marriage in secret? Di niya siya inaasahang wika ni Clyden at di niya napigilang tumawa. Parang baligtad naman yata. Hindi ba't yun ang gusto nito? Ang hindi malaman ng madlang people na may asawa siya? Where's your ring? Maya-maya'y narinig niyang tanong ni Clyden. Nakahawak to sa kanyang kamay, nakatingin sa kanyang mga daliri. Naiwan ko sa bahay, tura na siya ina dito. Sinadya niya talagang iwan yon sapagkat ayaw niyang malaman ng mga kamag-anak niya na ay kinasal na siya. Naiwan or sadyamang iniwanan? Pagmamaktol ni Clyden. Did you require me to wear it? May halong panunumbat ang kanyang tono at napanunok iyon. Yes, from now on. Agad ding pahayag ni Clyden. Tinitigan niya to na mariin. Hinanap sa mukha ng lalaki kung nagbibiro lang ito o di kayo nagdadrama, ngunit napakaseryoso ng kanyang harap kung keti niya napigilang tumawa. Sure, meron ka pa bang gustong ipagawa sa akin, aking mahal na asawa? Sa halip, pambibiro na siya ina dito para basagin ang sobrang kaseryosohan nito. Kahit paano nakaramdam siya ng kilig, ngunit di gaano dahil naalala niyang nagpapanggap lamang ito. Ngunit di niya inaasahan na hahawakan ni Clyden ang kanyang ulo at biglang binigyan siya ng makapigil hiningang halik. Nang bumitaw to, halos magkulay kamatis ang kanyang mukha, lalo na makita si Corleone sa malapit na marahil tumalikod dahil sa ginawang paghalik ni Clyden sa kanya. That's what you get if you're making fun of me. Turan ng lalaki at di na siya napigilit ang panggilatan ito. Di naman yun natinag, sa halip tumawa yon na para bang tuwang-tuwa. Sa inis, binigwasan niya yon, ngunit nakailag ang lalaki. Sir, ma'am, hinihintay po kayo sa kubo, kakain na daw. Pangbibitin ni Ronnie sa kanilang paghaharutan. Ay, oo nga pala. Sige kuya, papunta na. Wika ni Arabella na agad nihinto ang paghahampas kay Clyden. Inayos ang sarili at magpapatiuna palabas ng bahay nang hawakan siya sa kamay ni Clyden. Napatingin siya sa pagkakahawak ng kanyang kamay. Pagkatapos, halos tumaas ang kanyang kilay nang tingnan niya ito. Sabi nila Ilocanos are sweet and caring. Can you prove that to your husband? Turan ni Clyden. Tatanungin sana ni Shaina kung sinong Poncio Pilato ang nakapagsabi sa kanya ng mga katagang iyon. Ngunit natigil siya nang hawiin ng asawa ang buhok na nakalihis sa kanyang mukha at iniipit sa kanyang tenga. Shaina was stunned. It was one of the cutest gesture of Clyden, kung kaya hindi maiwasang tingnan nito ang may paghanga. Sa kanyang mata, ang asawa pa rin ang pinakagwapo at pinakamamahal niya. She misses him and wanted to hug him just right here. Dinig na dinig niyang malakas na kabog ng kanyang dibdib, kung kaya't agad niyang hinagilap ang kamay nito at dinantay sa kanyang pisngi. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang hatid nitong kapayapaan sa kanyang dibdib. Clyden's hand is so warm and it takes away all her anguish, including how he missed him. I am here. Shaina slowly opened her eyes, and right there in front of him is his man, who's looking at him lovingly. She smiled at him, and Clyden held her in his arms and kissed her in the head. I miss you too, sweetheart. Parang musika sa pandinig ni Shaina ang sinambit ng asawa. She doesn't care kung totoo o hindi. Sa labis na pangungulila niya dito sa ilang araw, hindi na niya matansya ang sarili. I love you, she uttered. Clyden didn't answer but he hugged her tighter and planted small kisses in his forehead. Shaina, malamig na ang pagkain, anak. Dinig niyang pahayag ni Tita Lusing mula sa kubo. Shaina felt disappointed. Payapang-payapa ang kanyang puso mula sa yakap ng asawa, ngunit kailangan niyang humiwalay dito sa pagtawag ng kanyang tita. Hindi naman nakaligtas kay Clyden ang disappointment nito, kung kaya't nakangiti niyang inakbayan si Shaina papunta sa kubo. Pagdating nga nila doon, nakatanggap sila ng pangansyang mula sa kaanak ni Shaina, kaya lalang gawin daw sila sa kaswitan at kung ano na pa nakapangiti lamang din ang itutugon ng dalawa sa mga ito. Pagkaharap nila sa lamesa, ay si Shaina naglagay ng pakain sa plato ni Clyden. Tinanggal na niya ang tinik ng tinapa para dito. Alam niya kasi hindi mahilig ang lalaki sa mga pagkain. May mga tinatanggal na tinik-tinik or mga kaliskis bago isubo. Dahil nakakamay ang lahat sa kanilang kasama, kumuha rin siya ng gloves at siya na rin ang nagsuot ng kamay nito. Agkamit tayo, Barok, turan tita niya sa salitang Ilocano, sabay pakita sa kamay na may hawak ng pagkain.
Kultura kasi ng mga Ilocano ang pagkakamay habang kumakain. Ang sabi nila mas malinamnam daw ang kanilang kinakain paggamit ang kanilang kamay sa pagsubo. Nakangiti namang tumango-tango si Clyden habang di mapigilan ang paghanga sa asawang nagsusuot sa kanya ng gloves. He can do by himself but Shaina naturally takes his stand and put his thing in his hand. Siya pati ang nagtanggal ng mga tinik sa kanyang pagkain. Sa ginagawa ng asawa, it's like her mom is always proud. Try this tinapain longganisa. Deep mo siya sa kamatis, masarap yan. Saad ni Shaina sabay subo at pagkatapos parang sarap na sarap sa kanyang paguya. Kahit simpleng pagkain, she enjoyed it and act as if it is the most delicious food in the universe. Never ni Clyden nakita si Shaina na nagsayang ng food. She has a great respect whatever that is in the table. Ayaw mo ba? Gusto mo ng egg? Tura nito. He is busy with his thoughts kung kaya't di siya nakasubo kaagad. No, it's fine. I like it. Sagot niya rito. Nagsimula na rin si Clyden kumain and find it perfect to his tongue. First time niya kumain ng mga ganong ulam pero nasasarapan siya kung kaya't di niya napigilang humirit ng isa pa sa asawa. Di naman mapuknat ang pagkakangiti nito nang malaman na nagustuhan niyang native dish ng mga Ilocano. Anak, pinalista ko na kay Tito Ambo ninyo yung mga kailangan sa pagluto ng baboy. Halos patapos na ang kainan na magsabi si Tita Lusing. Okay tita, pakilagay na rin po lahat ng kailangan sa handaan. Magalang na sagot ni Clyden sa matanda. Eto anak, sabay abot sa isang papel ngunit sa Shaina ang unang kumuha dito. Halatang lumaki ang mata ni Shaina na makitang napakahabang listahan. Ako na, saad ni Clyden sabay bulsa na tinanggap sa listahan. Sa dami ng nakalista parang bigla siya nahiya kay Clyden. As if you know where to buy those things. Baka bukas ka na makakabalik. Biro na Shaina sabay dukot sa binulsa ni Clyden na papel. Pinasadahan lang din na Shaina to ng tingin at tumangutango bago pinasa yon kay Ronnie. Charge it to my allowance. Huwag mo akong bigyan this month. Bulong na Shaina dito. Napangiti si Clyden sa sinabi ng asawa. Did she think he will become poor with a small amount? Naghihirap na ba ako sa paningin mo, sweetheart? Pabirong bulong din ni Clyden dito. Hindi. Hindi naman, pero napakarami naman niyang nakakahiya sa iyo. Sagot ni Shaina dito. Just don't mind it. Tura nito. It's too much. Yung pledge sa school. Shh! I've been giving millions to charities ages ago. Stop thinking nonsense or else I will kiss you here in front of your old folks. Wika ni Clyden kung kaya't biglang nag-retreat ang kanyang dila. She also covered her lips and Clyden cannot help himself not to laugh. Pagkatapos ng kainan, pumunta na si Ronnie at Michael sa city para sa mga kailangan sa handaan. Ronnie knows what to do. Hindi humahawak ng cash ang kanyang amo, ngunit alam na niyang ginagawa lalo na kapag may travel ito. May hawak siyang car ni Clyden at siya nang bahala sa mga errands nito pagdating sa mga ganong usapin. Sina Clyden at Shaina naman na pag-iwan para makipagkwentuhan sa matatanda. Di maikakailang nag-e-enjoy si Clyden na marinig ang mga kwento tungkol sa kanyang asawa sapagkat napapahalakak to sa kwento ng kanyang mga tita. Ang ipinagtataka na Shaina, kilala niyang metikuloso at reserve si Clyden, pero ba't parang at home na at home to sa kabila ng napakalayong agwat ng way of life nito sa kanyang pamilya. Over a short period of time, naging favorite to ng kanyang pamilya. Tinalo pa nito ang celebrity dahil walang bukang bibig ang mga to, kundi ang kabaitan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng handaan, wala na tong energy kung kaya inayon na ni Shaina ito na magpahinga. She led him to his room. Bukod kasi sa ito lang ang air condition ay baka nagtaka din ang kanyang kaana kung sa ibang room niya ito patutulugin. Habang naliligo to sa banyo, pinalitan niyang lahat ng beddings. Nag-spray ng air freshener at nilakasan ng aircon. Nilabas ang pinagpipilitang mga beddings. Tinignan din ang silid kung saan magiging tulugan si Ronnie. Pagbalik niya sa silid, nakaupo na si Clyden sa kama habang nakahilig ang likod sa headboard at nagbabrowse sa kanyang cellphone. Okay ka lang ba dito? Tanong na Shaina nang luminga sa kanyang asawa. Sa sobrang laki at ganda ng tulugan nito, nag-aalala siya na hindi komportable ang binata sa pagtulog. I'm in peace. Narinig niyang pahayag ni Clyden. Kasalukuyan sa Shaina naghahanap ng kanyang damit sa closet at napalingon siya dito. Di niya maintindihan ang naman ang sagot nito kung kaya't napangiti siya dito. Well, if that's the case, thank you. Saad niya bago sumenyas sa papasok siya ng banyo para manigo.
Paglabas ni Shaina sa banyo, tahimik na ang buong silid. Sinulipan niya ang lalaking nakahiga sa kama, ngunit nakapikit na ito habang taas baba ang dibdib nito. Sa pakiwari niya tulog na si Clyden, kung kaya hindi niya na tinuloy pa ang pagblower ng buhok. Medyo maingay kasi at baka magising ang asawa. Maingat lang niyang binuhay ang electric fan, saka nagsulyap sa harapan nito. Pagkatapos lumapit siya sa kama. Hindi nakakumot ang lalaki kung kahit dahan-dahan niyang kinuha yon sa may gilid. Pero bago niya in-spread ang kumot, napadaan ang kanyang paningin sa mukha ng binata. His face is sculpted perfectly. Di niya tuloy na kontrol ang sarili na wag hawakan ng noo, ilong, pisngi at mga labi nito. This man is so perfect and she loves him dearly. Alam kong pansamantala ka lamang sa buhay ko, ngunit magkaganon man ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Di maiwasang sambitin ni Shaina. She loves him so much and it breaks her heart into pieces every time ma-realize na mag-e-end din ang lahat soon. Na hindi niya na to po pwede pang hawakan, amuyin, and watch him sleep like this. I love you until my last breath. Tura niya sa may tenga ni Clyden kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. She kissed his forehead and then slowly wrapped him with a blanket. Pagtaas ni Shaina ng kumot hanggang sa may dibdib ng asawa ay halos mapasigaw siya nang bigla ang hawakan ni Clyden ng mahigpit ang kanyang kamay. Sorry. Inayos ko lang ang kumot mo. Saad ni Shaina habang hawak-hawak ang sobra sa kabang dibdib. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.